Ang pagtataksil kay Bonifacio at sa revolusyon ay may ugnay sa naging kaduda-dudang pagkilos ni Emilio Aguinaldo. Una, hindi niya inumpisahan ang pag-aaklas gaya ng pinag-usapan kahit alam na ituturing na traidor ang hindi susunod sa pinagkasunduan. Ikalawa, hindi siya nagpadala ng tulong na hinihingi ng mga katipunero sa Maynila gayong alam niya na dito binubuhos ng kaaway ang kanilang puwersa. Ikatlo, sa ngalan ng Magdalo Ruling Council, naglabas ng manifesto si Aguinaldo na nagdedeklara ng sariling gobyernong revolusyonaryo at republika. Naalarma dito si Mariano Alvarez na pinuno ng mas nakararaming magdiwang sa Cavite. Hanggat hindi ito nare-resolba, tumanggi si Alvarez na tumulong sa mga pagsalakay ni Baldomero Aguinaldo, pinsan ni Emilio. Nakarating kay Andres ang ganitong pangyayari, ngunit hindi niya matugunan ang ilang ulit na imbitasyon ng magdiwang na pumunta sa Cavite dahil hindi niya maiwanan ang digmaan sa Kamaynilaan. Subalit nang malaman na sinisikap pa rin ni Emilio na matupad ang tinanggihan ng alok sa negosasyong pangkapayapaan ng Jesuitang si Padre Pio ng kataas-taasang kapulungan ng katipunan, kinakailangan ng kumilos ni Andres. Itinakda nila ang pulong sa ika-31 ng Disyembre. Sa pulong sa Imos, Cavite, inilabas na ni Aguinaldo ang totoong saloobin. Iginit niya na ang katipunan ay hindi isang revolusyonaryong pamahalaan. Bukod sa lihim na kilusan, ay wala daw itong konstitusyon kung kaya't dapat magtayo ng revolusyonaryong gobyerno. Marahil, ang nais ni Emilio ay ipalit yung pailalim niyang itinatag na gobyerno ng Magdalo. Ang konstitusyon na tinutukoy ay ang sinulat at minungkahi ni Edilberto Evangelista na tinanggihan ni Andres dahil kinopya ito sa kasuklam-suklam na batas Maura. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na hindi isang gobyernong revolusyonaryo ang katipunan. Nagmatigas si Aguinaldo at mga Magdalo at hindi na resolba ang usapin ito. Sa pagsisikap ni Andres na maresolba ang sigalot, muli silang nagtakda ng pag-uusap sa ika-22 ng Marso. Ang napiling lugar ng mga Magdalo ay sa loob ng hasyenda ng mga praile sa Tejeros. Ang hindi alam ni Bonifacio, isang bitag ang sa kanya ay inihanda. Nagulat si Andres na wala ang kanyang kausap. Si Emilio ay umalis noong nakaraang gabi. Nang lumabas sa mungkahi na maghalal ng bagong pamunuan, tumutol si Andres sapagkat wala doon ang ibang pinuno ng mga lalawigan at bumubuo ng kataas-taasang kapulungan. Subalit, nanaig ang kagustuhan ng mga Magdalo at natuloy ang eleksyon. Ito ang naging pahayag ni Bonifacio. Yayaman din lamang at ninanais ninyong magtayo ng higit ng kataas-taasang pamahalaan para siyang magbigay ng mga kautusan para sa pag-aaklas at winawaksi na ang naitatag ng katipunan at ang napagkaisahang napagtibay na sa pagtitipon sa Imus. Bilang tagapangulo ng kataas-taasang konseho ng katipunan, bumapayag ako sa inyong idinudulong. Ngunit bago ang lahat, nais kong hilingin sa inyo na inyong kilalanin ang isang batayang saligan sa kapulungang ito at sa mga susunod pa. Ito ang paggalang at pagtalima sa pasya ng nakararami. Natapos ang eleksyon na si Emilio Aguinaldo ang nahalal, handa nang tanggapin ni Andres ang pagkapresidente ni Emilio kahit na in absentia. Subalit nang ang napanalunang posisyon na kalihim ng interior ay kinwestiyon pa ni Daniel Tirona dahil dapat daw ay nagtapos ng abogasya, hindi na napigilan ni Andres ang magalit. Ako, bilang tagapangulo ng pagtitipong ito at supremo ng kataas-taasang konseho ng katipunan, isang bagay na hindi ninyo naman maitatangging lahat ay nagpapahayag ng pagpapawalang bisa sa pagtitipong ito at pinapawalang saysay ko
ang lahat ng napagtibay at napagkasunduan! Sa kabila nito, kinabukasan sa isang kapilya sa Ngayoy Tansa, Cavite, itinuloy ni Aguinaldo ang panunumpa. Bagamat puno ng agam-agam, sumumpa rin si Artemio Ricarte at ito ang kanyang pahayag. May karumihan o kalabuan ang pagkaparaan ng paghahalal sa akin. Sapagkat napagwari ko na hindi nasunod ang tunay na kalooban ng taong bayan. Ang pagtataksil ay magpapatuloy pa, mas maitim, mas kagimbal-gimbal. Nagtangka si Emilio na kunin ang kooperasyon ni Andres, subalit hindi na ito pinagbigyan pa ni Andres. Sa kanyang Acta de Tejeros, pinahayag ng Supremo na si Aguinaldo ay taksil sa Katipunan. Nireorganisa ni Bonifacio ang kataas-taasang kapulungan at inatasan si Emilio Jacinto na maging general ng puwersa ng Katipunan sa Maynila, Morong, Bulacan at Nueva Ecija. Habang nasa kampo na magdiwang sa Indang, binisita siya nila Artemio Ricarte, Pio del Pilar at Mariano Noriel upang sumanib sa kanya. Natunugan ito ni Emilio at siya mismo ang pumunta sa Indang. Napaghinaan ng loob at bumalik sa panig ni Emilio si Del Pilar at Noriel. Lalong lumakas ang loob at tumibay ang posisyon ni Emilio na makuha niya ang suporta ng maraming mayayaman sa Cavite. Ang maraming magdiwang sa Cavite ay pumayag na rin tanggapin si Aguinaldo. Handa na siyang tapusin ang katunggali sa pamumuno ng himagsikan. Pinag-utos niya ang pag-aresto kay Bonifacio. Sa Limbon, Indang, palis na sana sina Andres, Oryang at mga kasamaan upang bumalik sa Maynila nang dumating ang mga magdalo na sina Agapito Bonson at Jose Ignacio Paua. Tinanggap pa sila ng mag-asawa bilang bisita nang walang kamuwangwang ng kanilang totoong pakay. Kinabukasan, ika-28 ng Abril 1897, bumalik sina Bonson at Paua upang arestuhin si Bonifacio. Bilang depensa, lumaban ang mga tauhan ni Andres sa pangunguna ni Ciriaco. Nabaril si Andres sa kamay at sinaksak pa sa leeg ni Paua. Nabaril si Ciriaco sa lalamunan at iniwan nila itong nag-aagaw buhay. Tuluyang namatay si Ciriaco. Si Procopio ay binugbog ng katakot-takot. Si Oryang ay tinangkang pagsamantalahan ni Colonel Intong, bagamat ang paniwalay ginahasa siya ni Bonson. Dinala sila sa isang bahay sa Naik na Nuuy, bahagi ng Maragondon. Hindi binigyan ng karampatang lunas ang mga sugat ni Andres, kung kaya't habang nililitis, matinding sakit at unti-unting panghihina sa dami ng dugong nawala ang kanyang dinanas. Ika-29 ng Abril, sinimulan ang isang mapanloko at mapagkutyang paglilitis laban kay Andres at Procopio Bonifacio sa akusasyon na pagtataksil, subbersyon at tangkang pagpatay kay Aguinaldo, ang El Presidente. Pawang mga testigo lamang ng prosekusyon ang hinarap at lahat ay nagsabing si Andres ay nanunuhol at nagre-recruit sa Cavite ng mga sasama sa kanya. Sinabi naman ni Pedro Giron na binayaran siya ng 10 piso ni Bonifacio upang patayin si Aguinaldo. Samantala, hindi binigyan ng pagkakataon ang panig ni Andres na maghanap at magharap ng kanilang mga testigo na hindi katanggap-tanggap sa kahit anumang korte. Bukod dito, ang binigay sa kanila na taga-depensa na si Placido Martinez ay kasama rin sa konsehong naglitis at nagbaba ng sentensya sa kanila. Sa makatwid, planado ang paglilitis. Bago pa man din hinuli si Andres, ika-7 ng Mayo, ibinaba ng konseho ang kanilang sentensya. Pinatulan nila ang magkapatid na Bonifacio na may sala sa tangkang patalsikin ng gobyerno at planong pagpatay kay Aguinaldo. Kinabukasan, lumabas ang desisyon na nilagdaan ng magpinsang Baldomero at Emilio Aguinaldo. Malinaw na kamatayan ng unang hatol, subalit sinasabi din niyang nagbago ang kanyang isip. Binasa ito kay Andres at dahil sa hindi na maikilos ang kamay, ay hindi makapaglagda upang tanggapin ang sentensya.
Batay sa sintensya, ang alam ni Procopio at Bonifacio ay itatapon sila sa isang isla. Subalit iba ang nangyari noong ika-10 ng Mayo 1897.